Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang makababayad ng maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Bal ng Binangonan Rizal ng San Francisco ng Assisi Paris. At ako po ay pinakiusapan ni Father, ikaw na po ang mag-homily kasi mamayang hapon ako'y pupunta sa iyong parokya. At salamat, Father. At sabi po niya, para maranasan ko ang magmisa rito sa Quiapo. Alam niyo, 17 taon na po akong pare, pero lagi po akong kinakabahan pag talagang grabe ang dami ng tao. Pero dahil pare-parehas tayo ng pagmamahal at debosyon sa ating poong Nazareno, yung kaba at takot, nabibigyan ng lakas at inspirasyon. Sapagkat alam natin ang ating debosyon sa poong Nazareno ay dadalhin tayo sa tamang buhay kahit marami tayong pinagdadaanan na kahirapan. Kaya ngayong umagang ito, ang pagninilay natin ay tungkol sa napakabigat na gagawin natin kung tayo susunod sa ating Panginoon. Kapag ika'y Katoliko, ang laging sinasabi sa iyo, may pananampalataya ka ba? Hello? Pakisabi sa iyong katabi, may pananampalataya ka ba? Bakit takot kang tumaya? Hello? Kung may pananampalataya, ang pinakaugat nito ay pagtaya o taya. Kung ikay magsusugal, gusto mong
kumita ng malaki, hindi maliit ang ipupusta. Ibubuhos mo lahat sapagkat kakabigin mo lahat. Hello. Sa buhay natin at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, tila ba ganito rin ang ibinibigay sa atin na pamantayan at pamamaraan upang makamit natin ang lahat ng tagumpay. Itataya natin ang lahat para ka sa Poong Nazareno. Wala tayong ititira, ni katiting, ni kaunti, sapagkat ang gusto natin ay buong pagpapala. Hindi pwedeng ang pagpapala'y tinatanggap natin nang wala tayong itinataya. Pakisabi sa iyong katabi, gusto mo ng pagpapala? Ibigay mo na, baby. Ibigay mo lahat. Huwag kang magtitira. Sapagkat ito ang ipinakita sa atin ng Poong Nazareno, yung pagbabata ng krus, ang pagbibigay niya ng buhay sa krus, ang pagbibigay ng buong sarili sa Ama. At hindi siya nagkamali, sapagkat ang sukli at ang balik nito ay ang karangalan, katagumpayan na ibinibigay ng Diyos. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Domingo, kasama ng lahat ng mga santo na ating binabasa ang talambuhay, what is common to them is they gave everything to the Lord. Even their own life, even their own dreams, even their own goal in life. Nung makilala nila ang Diyos, lahat ay inubos, ibinuhos sa Diyos. At ang Diyos namang itong pinagbigyan ay ibinalik lahat sa pamamagitan ng karangalan. Isa sa mga problema nating mga deboto at tayo'y namimintuho sa ating patron, tila baga napakaganda ng ating debosyon. Tayo magpuprosesyon, magpe-First Friday tayo, ay minsan buhos laang sa isang araw, hindi buhos araw-araw. Dapat ang debosyon, hindi tuwing Friday lang, hindi prosesyon lang. Kaya nga sabi ni Cardinal Tagle, the problem with us Filipino, we are so good in devotion, but we lack in action. Kakaunti ang ating paggawa. Gusto nating pagpalain, gusto nating biyayaan, pero kakaunti ang ating ibinibigay. Pakisabi sa iyong katabi, pakikinggan ko yan pag koleksyon na. Pero hindi po nasusukat doon ang pagbibigay. Dahil malaki ang ibinigay, hindi po ganoon. Kundi wala kang pinanghihinayangan sa buhay mo kapag ikaw ay sumunod at naglingkod sa Diyos. Minsan ang naglilingkod sa atin sa Diyos, ang gusto ay may makuha, pero wala pang naibibigay. Bakit ganun, Father? Habang lumalapit ako sa Diyos, lalong maraming problema. Bakit ganun, Father? Di ba ang sabi, pagka ikaw ay naging deboto ng Poong Nazareno, lahat ay malalagpasan mo. Ang sabi, lahat malalagpasan. Pero hindi sinabing aalisin ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya nga, pagbabata ng krus at ang bawat krus ay direksyon ng buhay patungo sa katagumpayan. Walang nagsasakripisyo na hindi tumatanggap
ng biyaya ng Diyos. Kaya nga'y taon ng pag-asa at taon-taon tayo'y binabagyot, binabaha. Ang tanong ko sa mga nasa Maynila, kami sa Binangonan hindi kami binabaha, nasa bundok kami. Ang tanong ko sa inyo, bakit kayo'y laging naririyan sa baha? Bakit kayo ayaw umalis? Ano sabi ng mga tao? Father, kahit po kami binabaha, hindi po nawawala ng tulong at biyaya ang Diyos. Totoong dumadaan kami sa paghihirap, pero lagi po kaming nakakaraos. Kaya sabi ko sa aking mga parokyano, kayong mga hindi binaha, magpasalamat, magbigay, tulong sa iba. Anong gusto natin? Kayo ang bahain o kayo ang tumulong? Kaya naman, bawat baha, bawat bagyo, anong sinasabi sa atin? Kahit pa anong signal yan, laging may pag-asa. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kahit hirap tayo, kahit tayo ay gutom, kahit ang daming suliranin, alam natin, ang bagyo dadaan lang sa buhay natin. Laging merong panibagong buhay, panibagong pagkakataon, panibagong buhay na maayos at maganda kesa ating naranasan pa at naranasan na. Alam niyo, ako po'y natutuwa. Father, kung hindi mo ichinismis sa akin, yung pong nagbasa, kilala niyo? Uy! Kilala niyo yung nagbasa yung lalaki? Si Jiggy Manikad. Alam niyo, successful person, TV personality, lahat yata nasa kanya na eh. And yet, he is serving the Lord as lector. Anong meron, Jiggy? Bakit ikaw may oras? Samantalang yung mga marites at yung mga walang trabaho, walang oras sa Panginoon. At laging sinasabi, they are busy. Kaya pala, dahil kayo'y busy, hindi kayo magiging mayor, hanggang vice mayor lang. Kaya nakakagulat, may mga taong would give us inspiration that giving 1 hour, serving the Lord, is something valuable and important. Hindi niya kailangan maglingkod, mas pera na to sikat na to Pero alam niyo yung sarap ng pagbibigay ng sarili sa Diyos, walang kapantay. Langit ang pakiramdam. Kaya nga tayo laging naririto. Punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng suliranin. Pero kapag tayo umuupo diyan, nagdadasal sa Poong Nazareno, ano bang sinasabi sa atin ng Poong Nazareno? Ako ang bahala sa iyo, ibigay mo lahat. At ibabalik ko sa iyo, siksik, liglig, talo mo pa ang nanalo ng jackpot. At ito ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid ko. Bandang huli, walang taong sumugal sa Diyos na ibinigay ang lahat na hindi ibabalik ng Diyos ng higit sa kung anong ibinigay mo. Kaya pakisabi sa iyong katabi, walang kuripot na Kristiyano. Laging mapagbigay, laging mapagpasalamat, laging mapagtiis, sapagkat alam niya, darating ang tunay na pag-asa dulot ng Poong Nazareno. Palakpakan natin ang Diyos.